Huwag kang makinig sa kanya, Tay. Ano naman ngayon kung may bertod ka? Hanggang dyan lang din ang kaya mong gawin. Mayabang ka, bata, pero hindi mo pa rin ako napapabagsak. Tay, oras na para gamitin natin ang matinding orasyon para paslangin ang aswang na ito. Magandang araw, Karine at Sir Froy. Maraming salamat sa inyo at pinunlakan nyo ang aking kwento ngayong araw. Maraming salamat din dahil isasabuhay nyo ito sa angking talento at boses ni Karine. Isa itong malaking karangalan para sa akin. Itago nyo lamang pala ako sa pangalang Arnulo. Nasa 72 taon na ako ngayon. At nagpapasalamat ako dahil sariwa pa rin sa aking alaala ang pangyayari na kahit minsan ay hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay nangyari noong taong 1968 sa isang bayan ng Panay. Sa baryo ng Malapat, kilala ako bilang isang mangangalakal. Matalas ang aking paningin at may kakaibang kakayahan na magmasid. Bata pa lamang ako ay ganun na ako. At habang lumalaki ako ay mas tumatalas ang aking paningin at pakiramdam. Mag-isa na nga lang pala ako sa buhay noon. Simula nang iwan ako ng aking tatay Edgar. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit isang araw nagising na lamang akong mag-isa sa bahay. 12 taong gulang pa lamang ako noon nang iwan niya ako. Nang mamatay si nanay na hindi ko rin malaman noon kung ano ang dahilan. 4 na taon ko nang hinahanap ang aking ama. Pero hindi ko siya matagpuan o ni makita. Kahit saang lupalop na ako napadpad sa pangangalakal para lamang makita siya. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ako iniwang mag-isa. Gusto ko ring itanong sa kanya kung mahal ba niya ako bilang anak niya o hindi. Maraming mga katanungan noon sa isipan ko na gusto ko ng kasagutan mula kay Tatay Edgar. Bumuntong hininga ako habang kinukuha ang bunga ng mga saging na tanim ko. Napatingin ako sa 2 sako bago ko pinagpag ang aking sarili at simulang buhatin yon patungo sa bakuran ng aking kubo. Marami rin akong tanim na mga gulay na siyang kinakalakal ko rin sa bayan. Yun ang pinagkakitaan ko at ang mga saging. Inayos ko ang paglalagay ng mga saging sa aking kariton na digulong. Yun ang ginagamit ko sa pangangalakal ng saging at gulay sa mga mamimili sa daan o sa palengke sa bayan. Noong matapos akong mag-ayos ng mga saging at gulay sa loob ng aking kariton, sinara ko na ang pinto ng aking kubo. Sinimulan ko na ring itulak ang aking kariton para magsimula na sa pagbebenta. Halos 1 oras ang aking nilakad mula sa baryo hanggang sa makarating sa bayan. Agad akong huminto malapit sa kalsada at doon pumesto. Bili na kayo! Saging! Gulay! Sariwa pa ang mga ito! Bagong pitas ko lang sa puno at sa taniman! Presyong kabayan lang! Bili na kayo! Sa kalagitnaan ng aking pagtitinda ay may lumapit sa aking isang matandang lalaki na may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay kulay ginto, habang ang kanyang buhok naman ay mahaba at napakaputi. Nakasuot siya ng isang balabal at napapalibutan ng mga marka ang kanyang mga braso. May dala-dala siyang isang saging na saba at inalok niya yon sa akin. Tinignan ko ang saging na yon at nagulat ako nang makitang kumikinang ang balat nun dahil sa sikat ng araw. Bata, kunin mo itong saging kapalit ng mga saba na ibinibenta mo. Bakit hindi mo ibenta yan, Tatang? Mukhang mas malaking halaga niyan kaysa sa mga saba na tinitinda ko. Tingnan mo, kumikinang pang balat ng saging na dala mo. Hindi ko ito kailangang ibenta. Sa'yo ko lang ito dapat ibigay. Po? Bakit naman, Tatang? Di naman po kita kilala. Saka, ngayon lang din kita nakita sa bayang ito ah. Ngayon ko lang nga kayo nakita rito eh. Galing ako sa ibang lugar,
Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit hindi mo ako kilala. Isa pa'y sinadya ko ang tumungo rito para puntahan ka at kausapin. Sandali lang tatang ha. Kanina pa ako naguguluhan eh. Mukhang kilala niyo yata ako base sa mga sinasabi mo. Kilala nga kita bata. Anak ka ni Edgar, hindi ba? Anak nga niya po ako. Bakit niyo po kilala si Tatay Edgar? Kaibigan niyo ba siya? Oo, kaibigan ko siya. Hindi ba't hinahanap mo siya? Pwede kitang matulungan para mahanap mo si Edgar. Paano naman ako maniniwala sa inyo tatang kung nagsasabi kayo ng totoo? Baka mamaya niloloko mo lang ako. Maniwala ka sa akin. Wala namang mawawala kung pupuntahan mo si Edgar. Pero bago ko sabihin sa iyo kung nasaan siya, maibibigay ako sa iyo. Sige tatang, payag po ako. Pero pwede ko po bang malaman ang pangalan mo? Oo nga pala, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Sabing. Ayos, Tatang Sabing. Magkatunog ang pangalan mo sa saging ah. Tumawa ako ng bahagya para sana matawa ang matanda na nasa harapan ko. Pero tumigil ako nang seryoso pa rin siya at naroon pa rin ang kakaibang aura sa mukha niya. Sabi ko na nga, hindi na ako magbibiro. Ano nga ho pala ang bibigay mo sa akin tatang? Ito, ang kambal mutya ng saging. Ito ang magdadala sa iyo sa landas na dapat mong tahakin at ang magtuturo kung nasaan ang iyong ama. Puntahan mo siya at sa kanya ang kambal ng butyang yan. Kapag wala ang isa, mahina ang butya. Kaya kailangan na magsama kayong dalawa para maging malakas ang butyang hawak ninyo. Kinausap ko na siya tungkol sa bagay na yan, pero hindi niya ako pinapakinggan. Alam ko na kapag ikaw ang kakausap sa kanya, ay malunumbalik ulit ang tiwala niya. Sandali! Ano ang ibig mo sabihin tatang? Anong mutya? Bakit ko hanapin ang ama ko at kausapin para manumbalik ang tiwala niya? Saan? Kung ganon, ay wala kang alam sa tunay na pagkatao ng iyong ama. Binata pa lamang siya, ay isa na siyang antingero. Ang antingero ay ang nangangalaga ng isang mutya o anting-anting na may kapangyarihan para ipagtanggol ang mga taong nasa kapahamakan. Tungkulin nilang paslangin ang mga masasamang nilalang sa mundo tulad ng aswang, demonyo o ano pa. Malakas ang ama mo nang kasama niya ang nanay mo sa pakikipaglaban. Dahil sa nanay mo ang kabiyak ng kambal mutya ng saging. Noong mamatay ang nanay mo, nagbago rin ang tatay mo. Tinalikuran niya ang tungkulin niya. Gayon, kailangan ko ang tulong mo para kausapin siya. Para magkasama kayong harapin ng mga masasamang nilalang na nagbabadyang maghasik ng lagim. Ibinigay ko na sa iyong kabiyak ng mutya ng saging dahil ikaw ang napili kong bagong tagapangalaga niyan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa mutya ng saging na nasa aking palad. Sa sandaling yon, naunawaan ko na kung bakit ako iniwan ni tatay. Kung bakit niya ako pinabayaan. Nasasaktan man ako sa kanyang ginawa. Mas nanaig ang pag-aalala ko sa kanya at pagmamahal. Isa pa ay gusto ko nang bumalik ulit siya sa kanyang pagiging isang antingero at tutulungan ko siya pagdating sa bagay na yon. Sige tatang, hahanapin ko ang Tatay Edgar ko. Pero bago yon, turuan mo ko kung paano gamitin ang mutya ng saging sa pakikipaglaban. Walang problema sa akin. Tuturuan kita bukas ng umaga. Hintayin mo lang ako sa kubo mo at darating ako. Kinabukasan nga ay dumating si Tatay Sabing sa aking kubo. Hindi na ako nagtaka kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira. Dahil alam kong hindi siya isang ordinaryong tao. Tinuruan nga niya akong gumamit ng mutya. May binigay rin siya sa aking nakasulat na orasyon at panalangin para sa mutya ng saging. Ang mga orasyon at dasal na yan ay magagamit mo sa pagpapalakas ng iyong mutya para matalo mo ang mga kalaban. Tandaan mo, hindi mo dapat gamitin sa kasamaan ng mutyang ibinigay sa iyo. Gamitin mo ito sa kabutihan
At tandaan mo rin na kinakailangang magkasama kayo ng tatay mo para mas lalo pang lumakas ang inyong mutya. Dahil kung hindi, mahina ito. Opo, Tatang Sabing. Tatandaan ko lahat ng mga itinuro mo. Ituturo ko rin ba ito kay tatay? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo kahapon? Isa ng antingero ang tatay mo. Hindi mo na siya kailangang turuan. Kapag may gusto ko pang malaman o itanong, siya ang makakatulong sa iyo. Limitado lamang ang kaya kong ituro sa iyo. Sabi ko nga ho eh. Ngayong naibigay ko na sa iyo ang orasyon at dasal para sa butya, tuturuan naman kita kung paanong makipaglaban. Naku, huwag na Tatang Sabing. Baka mamaya matalo ko kayo. Ilang taong ko pa namang sinanay sarili ko pagdating sa pakikipaglaban dahil sa mga nakaaway ko. Alam mo na, kapag nabubuhay ka mag-isa, may gusto talagang bumagsak ka pa lalo. Kota na ako sa pakikipaglaban dahil marami na akong nakakasalamuhan ng mga kaaway sa daan. Mga sanggano. Abay, may pinagmanahan ka rin pala. Magkatulad talaga kayo ng tatay mo na may kayabangan. Ganyan din siya nung binata siya na makilala ko. Ayun, nagturuan ka ng leksyon, nagtinurin, naputol ang sungay. Naku Tatang, hindi ako nag-aayabang no. Totoo naman talagang sinasabi ko. Ay, aray! Napasigaw ako nang bigla na lamang akong sipain sa aking dibdib ni Tatay Sabing. Tumalsik ako sa aking bakuran at sumadsad na bumagsak sa lupa. Inis akong bumangon mula sa lupa at hinarap ko si Tatay Sabing. Ano yun? Ang daya mo namang matanda. Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Ay! Muli akong tumilapon sa lupa nang suntukin na naman niya ako sa aking panga. Halos maalog ang utak ko sa lakas ng kanyang suntok. Nanlalaki ang mata ko nang lingunin ko si Tatang Sabing. Seryoso ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Pambihira! Bakit ang lakas mo, Tatang? Matanda ka na! Hindi ito ang oras para makipagbiruan, Arnulfo. Dapat maging alerto ka sa kahit anong oras dahil hindi mo alam kung kailan susugod ang mga kalaban mo. Huwag mong hintayin na atakihin ka muna nila bago ka kumilos. Hala! Tumayo ka riyan at lumaban pabalik! Ha? Ganun pala! Hiya! Mabilis akong tumakbo patungo kay Tatang Sabing at nagpakawala ako ng sunod-sunod na suntok. Pero lahat ng yon ay naiiwasan niya at parang kakarampot lamang na lakas ang naibibigay ko sa aking suntok. Wala man lang yung 10% sa lakas ni Tatang Sabing. Pambihirang katawan to, parang pagunga. Wala ka pa sa kalingkingan, bata. Lakasan mo pa ang suntok mo! Nanggigigil ako dahil sa sinabi ni Tatang Sabing. Naabot ko siya ng suntok sa kanyang panga, pero hindi man lang nung nagawang paatrasin siya. Maya-maya ay bigla niya akong hinawakan sa aking braso at pinilipit yon patalikod. Aray! Aray, Tatang! Ang sakit, aray! Sinabi ko na sa'yo na magseryoso ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo ito kanina lang? Anong halaga ng butya na bigay ko kung hindi mo ito gagamitin? Kung ganyan ka, hindi ka karapat-dapat ng tagapangalaga ng butya. Hindi laro ang lahat na ito, Arnulfo. Maraming buhay ang malalagay sa panganib dahil sa kilos mo. Oo na, Tatang. Magsiseryoso na ako. Bitiwan mo ang braso ko, ang sakit eh. Siguraduhin mo lang dahil hindi lang yan nakaabutin mo. Hala sige, magsimula ulit tayo. Pumuesto lang ako at humugot ng lakas. Nag-usal ako ng dasal para mapalakas ang aking mutya. Makalipas ang ilang sandali, ay naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa aking katawan. Pakiramdam ko ay lumakas ang katawan ko. Mabilis akong sumugod kay Tatang Sabing at sinuntok siya sa kanyang dibdib. Nilipad siya patungo sa kahoy at sumabit siya sa mga sanga nito. Napahiyaw ako sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay nagawa ko siyang patalsikin dahil lamang sa suntok. Lumukso siya sa lupa at nakatingin sa akin. Mababakas ang tuwa sa kanyang muka dahil sa nagawa ko. Nagpatuloy kaming muli sa pag-iensayo
at sa oras na yon, nagagawa ko ng sabayan ang mga galaw at atake niya. Lumipas sa mga araw at natapos na rin ang pagsasanay sa akin ni Tatay Sabing. Dumating ang araw nang sinabihan na niya ako na oras na upang hanapin si Tatay Edgar. Tandaan mo ang mga bilin ko sa iyo, Arnolo. Hanapin mo ang iyong tatay. Tulad mo ay isa rin siyang mangangalakal at lasinggero nga lang. Magtiwala ka sa mutya mo at siya ang magtuturo kung nasaan si Edgar. Opo, Tatang. Maraming salamat talaga sa lahat ng itinuro mo sa akin. Wala lang yun. Mag-iingat ka at maging mapagmatyag, lalo na kapag sasapit ang dilim. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin ni Tatang Sabing, ay nagpaalam na ako sa kanya. Tumungo ako sa kabilang bayan kung saan sinabi sa akin ni Tatang Sabing na doon niya huling nakita si Tatay Edgar. Subalit wala siyang sinabi kung saang nayon o kaya baryo ang aking ama. Humigpit ang pagkakahawak ko sa mutya ng saging na nakasabit sa aking liig. Tulungan mo akong hanapin ang tatay ko. Dalin mo ako sa kanya. Oras na makita ko siya, ay ipinapangako kong makakasama ko siya sa pagpuksa ng mga masasamang nilalang kasama ang kabiyak mo. Naramdaman ko ang pag-init ng mutya. Bumuntong hininga ako at sumakay ng tricycle. Pinapakiramdaman ko ang mutya kung saan ako nito tinuturo. Makalipas ang ilang linggo ng aking paglalakbay sa buong bayan, nakarating na rin ako sa isang baryo kung saan may mga narinig akong tsismis tungkol sa isang mangangalakal na lasinggero at tila nawalan na ng direksyon. Agad akong tumungo sa mga tiyangge para simulan na hanapin si Tatay Edgar. Hanggang sa mahagip ng aking mga mata ang isang dalaking pamilyar. Kumunot ang aking noo nang mapagtantong si Tatay Edgar yon. Agad akong tumakbo patungo sa kanyang kinaupuan habang umiinom siya ng tuba. Hindi ko napigilan ang maawa para sa kanya. Ang dati niyang matikas na pangangatawan ay naging payatin na at magulo ang kanyang anyo. Sa kanyang dibdib ay may nakasabit na kwintas na may tila pamilyar na anyo. Isang mutya na kapareho ng hawak kong mutya. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Tatay! Sa wakas nakita rin kita. Nandito lang pala kayo. Kay tagal kitang hinintay at hinanap. Marami akong mga tanong sa iyo. Marami akong gustong malaman. Nandito ako para tulungan ka upang muling bumangon. Tay! Tinulak ako ng bahagya ni Tatay Edgar. Tinitigan niya ako ng malalim. Mukhang kinikilala niya ako. Nang mukhang may mapagtanto siya, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Naging malamlam yun. Tumayo siya sa aking harapan at hinawakan ako sa aking magkabilang balikat. Arnolo, anak, ikaw ba talaga ito? Bakit ka narito? Nandito ako para sa iyo, Tay. Para magkasama ulit tayong dalawa. Binigyan ako ng isang mutya ni Tatang Sabing. Sabi niya sa akin, ikaw raw ang may hawak ng kakambal nito. May misyon tayong dalawa. Yun ay ang labanan ng mga aswang na muling naghahasik ng lagim. Ngunit sa halip na matuwa si Tatay Edgar sa sinabi ko, napailing siya at tumawa ng mapait. Mukhang tama nga ang sinabi sa akin ni Tatang Sabing na wala ng interes si Tatay sa pagiging isang antingero. Ngunit hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na mababago ang isip niya dahil suot niya pa rin ang mutya sa kanyang liig. Ibig sabihin, may pag-asa pa para maibalik ko siya sa kanyang tungkulin. Mutya? Misyon? Kalokohan ng lahat ng yan. Iniwan ko ng buhay na yan matagal na. Nagsilbi ng mutya kung hindi nito kayang protektahan ng mga mahal mo sa buhay. Anong ibig mong sabihin, Tay? Ang danay mo, namatay siya habang ginagawa kong misyon niya noon. Pinagsisisihan ko ang bawat sandaling wala ako para sa kanya.
Noong kailangan niya ako, kaya iniwan ko ang pagiging antingero. Ngunit hindi ako nagpatinag sa mga sinabi ni tatay. Noon ko napagtanto kung bakit hanggang sa mga sandaling yun, suot niya pa rin ang mutya. Dahil mukhang yun lang ang ala-ala na mayroon siya kay nanay. Ang mutyang nasa kanya ay kabiyak ng mutya na hawak kong pagmamay-ari ni nanay dati. Hinawakan ko ang kamay ni tatay at itinaas ko ang aking mutya para ipakita yon sa kanya. Tay, kung tunay mong mahal si nanay, hindi mo hahayaan ang mga aswang na sirain ng iba pang pamilya tulad ng pagkasira ng pamilya natin. Kailangan ka ng mga tao. Kailangan kita. Kailangan ka namin. Natigilan ako nang ang mutya na hawak ko ay biglang kumislap at ang liwanag nito ay tila inaabot ang mutya at yumayakap sa mutya ni Tatay Edgar. Natigilan si Tatay Edgar sa aming nakita. Humilam ang mga mata niyang nakatitig sa aking mutya. Umiling-iling siya at tapos-subsob sa ibabaw ng mesa. Marhem, patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Hindi kita naprotektahan, mahal ko. Patawarin mo ako kung naging duwag ako at sinisi ko ang aking sarili. Dahil doon na iniwan ko mag-isa ang anak natin. Patawarin mo ako dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa iyo. Patawarin mo ako, Marhem. Nilapitan ko si Tatay Edgar, saka ko siya hinaplos sa kanyang likuran. Ramdam ko sa bawat mga salita niya ang pagsisisi sa kanyang mga naging desisyon at nagawa sa buhay. Panigurado akong naalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Nanay Marhem noon sa kanya. Tay, huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Nanay Marhem. Wala kang kasalanan. Sigurado ako na maging siya ay ganun din ang sasabihin sa'yo. Kaya palayain mo lang ang sarili mo sa nakaraan, Tatay Edgar. Magsimula po tayong muli kung saan magkakaroon ka ng lakas at tibay ng loob. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ako dahil iniwan kita noon. Hindi man lang kita naisip at inisip ko lang ang sarili ko. Patawarin mo ako dahil sa mga nagdaang taon. Hindi man lang kita inalagaan at pinalaki. Patawad, anak. Pero mahal na mahal kita, anak. Tanda mo sana yan. Patawarin mo ako, anak. Hindi naman ako nagalit sa iyo, Tay. Nasaktan lang ako sa ginawa mong pag-iwan sa akin. Pero ngayong nakita na kita, ay napalitan yun ng pagmamahal at kagustuhang makasama ka. Ngayong narinig ko na mga sagot mo sa mga tanong ko'y malinaw na sa akin. Kaya sana, Tay, pagsimula tayong muli. Mahal na mahal din kita, Tay. Sa puntong yun, tumulo ang luha ni Tatay Edgar dahil sa mga sinabi ko. Tinanggal niya ang mutya sa kanyang liig at itinapat ito sa aking mutya. Agad na nagliyab ang dalawang mutya at ang kanilang liwanag ay nagsanib. Naramdaman ko na naglalabas ng init at enerhiya ang aming mutya ni tatay na noon ko lang din naramdaman. Habang pinagsasanib ni Tatay Edgar ang kapangyarihan ng kambal mutya ng saging, kitang-kita ko na umaliwalas ang kanyang muka. Ang pangangatawan niyang sobrang payat ay naging matikas. Hinawakan niya ang aking kamay, saka ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos nun, may inusal siyang isang dasal para sa proteksyon sa aming dalawa. Pagkatapos ng pangyayaring yon, niyaya ako ni Tatay Edgar sa kanyang bahay. Pinaghandaan niya ako ng pagkain para makakain na kaming dalawa. Kita sa mukha niya ang sobrang tuwa, ni hindi man lang niya inaalis ang titig sa akin. Tay, mukha namang mawawala ako sa harapan niyo yan eh. Kung matitig ka sa akin, wagas. Para naman ako isang magandang tanawin. May pagkaloko ka rin palang bata ka. Tinititigan lang kita dahil gusto kitang pagmasdan. Pinagsisihan ko na iniwang kitang mag-isa. Siguro kung hindi ako natuwag, marahil ay nasilayan ko ang paglaki mo. Huwag mo na pong isipin yon, Tay. Ang mahalaga ay yung ngayon, na magkasama tayo ngayon.
Oo nga naman. Siya nga pala anak. Paano napunta siya yung kabiyak ng mutya ng saging? Ang pagkakatanda ko'y inilibing ko yan kasama ng nanay mo. Binigay ho ito sa akin ni Tatay Sabing. Kilala niyo ho ba siya? Siya ang kumausap sa akin para puntahan ka at pabalikin ka bilang isang antingero. Ay, kung gano'n ay si Sabing pala ang kumuha ng mutya ng nanay mo. Pero hindi niya sinabi ang tungkol sa kabiyak na mutya na magkita kami. Ilang taon na ang nakalipas. Nakakapagtaka nga ho eh. Nahanap niya ako. Sapagkat hindi siya ordinaryong tao, anak. Pero huwag kang mag-alala. Hindi masama si Sabing. Isa siyang gabay ng kambal mutya ng saging. Siya ang nagbigay sa akin ng kabiyak at siya rin ang nagbigay sa nanay mo. Marahil ay muli siyang nagpakita pagkatapos ng ilang taon dahil may nagbabadya na namang kasamaan. Kung ganun nga ho, kailangan nating maghanda. Yan din ang sabi niya sa akin nung kausapin niya ako tungkol dito. Pero sabi niya, ikaw na raw ang bahala magtuturo sa akin dahil limitado lamang ang kaalaman niya. Oo anak, huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Kumain ka na muna para hindi ka maubusan ng lakas mamaya sa pag-iensayo natin. Nang matapos nga kaming kumain ni Tatay, ay niyaya niya ako magpahinga sa sala. Iniwan niya muna ako roon at tumungo siya sa kanyang silid. Pagbalik niya ay may isang maliit na baul siyang hawak. Nilapag niya yon sa ibabaw ng mesa na pumagitna sa amin. Tinitigan ko ang baul at habang tinititigan ko yon ay parang may kung anong enerhiya ang humihigop sa akin. Dahan-dahan yung binuksan ni Tatay Edgar. Pagbukas ay tumambad sa akin ang dalawang maliit na espada. Alon-alon ang talim nun sa magkabilang dulo at may mga nakaukit na simbolo sa puluhan ng mga ito. Kinuha ni Tatay ang isa, sa kanya yung binigay sa akin. Kinuha niya rin ang isa na para sa kanya. Ito ang sandata namin ng iyong ina noong nakikipaglaban kami sa mga masasabang dinilang. Bigay pa ito sa amin ng isang panday mula sa Mindanao. Ang tawag namin dito ay Kris na Espada. Ngayon, ikaw na ang bagong magmamay-ari ng isa, anak. Gamitin mo yan sa pakikipaglaban sa mga masasabang nilalang. Napakaganda ng sandatang ito, Tay. Maraming salamat at binigay mo ito sa akin. Iingatan ko ito at gagamitin para paslangin ng mga masasama. Mabuti kung ganoon, anak. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita kung paano humawak niyan at gamitin sa pakikipaglaban. Naku, hindi na ako makapaghintay, Tay. Huwag kang magmadali. May tamang oras para sa lahat. Simula ng araw na yon, ay sinimulang ituro sa akin ni Tatay ang tungkulin ng isang antingero. Tinuruan niya rin ako kung paano pa mas palakasin ang mutya naming dalawa kapag magkasama kami. Tinuruan niya rin ako ng iba pang pakikipaglaban habang gamit ang aming sandata. Lumipas ang mga araw. Isang umaga ay lumapit sa akin si Tatay habang nagtitimpla ako ng kape naming dalawa. Napansin ko malalim ang kanyang iniisip, kaya hindi ko maiwasan ang magtanong. Tay, may problema ho ba? Napakalalim ho yata ng iniisip nyo. Anak, kailangan nating tumungo sa kabilang bayan sa gaganaping fiesta. Nararamdaman kong tutungo roon ang mga aswang na grupo ni Labong para maghasik ng lagim. Matagal ko na silang minamanmanan at mukhang kikilos na sila sa mga susunod na araw. Kung ganoon ho dapat natin silang kausapin o kaya sugurin, Tay. Huwag natin silang hintayin tumungo sa kabilang bayan sa araw ng fiesta. Baka mamayang magbago pa ang isip nila. Bigla na lamang silang pumatay ng mga tao doon. Hindi mangyayari yon. Matagal ko nang kilalang natahimik kumilos si Labong pati ang mga kasama niya. Hindi ko lang sila mahuli-huli noon dahil mailap siya. Isa pa, siya ang pumatay sa nanay mo. Gusto kong magdusa muna siya bago ko siya patayin. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Sinamantala niyang magkalayo kami ng nanay mo para maging mahina ang mutyan. Nang sa ganun ay mapaslang niya si Marhem. Kaya anak, oras na makaharap natin siya
at ang mga kasama niya. Huwag na huwag kang hihiwalay sa akin. Sa ganong paraan ay mas lalong lalakas ang mutya natin at malakas ang posibilidad na matalo natin siya. Ayokong mangyari sa atin ang nangyari sa Tatay Mayhem mo noon. Pangako, Tay. Hindi ako alis sa tabi mo kahit anong mangyari. Lalabanan natin si Labong. Sisiguraduhin na natin na mamatay siya at pagbabayaran ng mga kasamaan niya. Isang hapon, pauwi na kami ni Tatay mula sa pangangalakal nang bigla kaming nakaramdam ng kakaibang enerhiya sa paligid. Nilibot namin ang paningin sa buong paligid para hanapin kung sino ang nagmamay-ari ng kakaibang enerhiyang yun. Subalit bigo kaming dalawa ni Tatay dahil wala kaming nakitang dalawa. Binilisan namin ang paglalakad para makarating na kami sa bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ko ang mumunting yabag na nagmumula sa hindi kalayuan. Sa tulong ng mga tuyong dahon ay nasusundan ko ang kilos nito. Agad akong lumapit kay Tatay Edgar, saka sa kanya bumulong. Mukhang may nakasunod talaga sa atin, Tay. Alam ko na naririnig mo ang mga yabag niya. Sa tingin ko'y isang aswang. Hayaan nating sundan niya tayo hanggang sa bahay. Pagdating doon ay haharapin natin siya. Kapag gumawa tayo rito ng eksena, ay magagambala ang ilang tao sa baryong ito. Hanggat maaari ay huwag nating ipalam sa kanila ang nangyayari para hindi sila matakot. Tumango ako sa sinabing yon ni Tatay Edgar at sinunod ko siya. Binilisan namin ang paglalakad para agad kaming makarating sa bahay. Pagdating doon ay hinimpil muna namin sa gilid ng aming bahay ang kariton na kanina pa namin itinutulak. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang lalaki sa isang puno ng nyog na nagkukubli. Matalim ang titig nito sa aming dalawa ni Tatay. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Tatay Edgar. Hinintay naming umatake ang nilalang. Habang patuloy na nagbabantay sa loob ng bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang may kasamang puwersa ng dilim. Sumapit na ang gabi at mas lalong lumakas ang enerhiya ng aswang na nasa labas. Kinuha ko ang aking sandata at maging si Tatay Edgar. Humanda ka, anak. Alam kong susugurin niya tayo. Hindi ko man lang alam kung anong kailangan niya sa ating dalawa. Malalaman din natin mamaya kapag nakaharap na natin siya. Kung ano man ang dahilan niya, Tay, wala akong pakialam. Masama siya at isang aswang. Ang alam ko, nagtungo siya rito para paslangin tayo. Baka isa siyang tauhan ni Labong. Yun din ang sa hinuha ko, anak. Natigil kami ni Tatay sa pag-uusap nang may malakas na puwersang tumutulak sa pinto ng aming bahay. Hindi niya yon tinigilan hanggang hindi bumubukas. Pagkabukas ng pinto ay tumambad sa amin ang isang lalaking mahahaba ang mga kuko at nag-aapoy na pulang mga mata. Ang kambal mutya ng saging! Ang matagal nang hinahanap ni Labong. Mukhang napakaganda ng gabing ito. Natagpuan rin kita sa wakas, Edgar. At mukhang may bago ng tagapangalaga ang kabiyak ng iyong mutya. Akala namin ay sinukuan mo ng pagiging antingero. Hindi ko akalain na totoo nga ang balita. Muli kang nagbalik. Kung sa gayon, isa ka sa sugo ni Labong. Naparito ka ba para paslangin ako? Pwes, hindi ka magtatagumpay. Hindi ko hayaan yun na mangyari. Akala mo ba'y matatakot mo ko, Edgar? Ano ngayon kung magkasama na ang kambal mutya ng saging? Oras na papalayo ko kayo sa isa't isa. Hihina kayong dalawa. Kukunin ko ang pagkakataon na yon para paslangin kayong dalawa. Matutuwa si Labong kapag mangyari yun. Bibigyan niya ako ng malakas na itim na bertud. Asa ka namang mangyayari yun, aswang. Sige, umasa ka lang. Masamang mabigo sa huli. Masakit. Tumahimik ka. Huwag mo kong insultuhin. Baka gusto mong ikaw ang una kong patayin. Natakot naman ako sa banta mo. Nakakapanindig ng balahibo ah. Isa pa, hindi kita iniinsulto. Nagsasabi lang ako ng totoong mangyayari. Hindi ka mananalo sa liit mong yan. Mas patagad pa nga ako sa iyo eh. Aswang ka ba talaga? Mukha kang tiyanak eh. Tumahimik ka. Hindi mo yata ako nakikilala.
Ako si Tikbulan, ang kanang kamay ni Labong. Isa sa malakas na aswang sa buong bayan na ito. Huwag mong tingnan ang kaliitan ko. Hindi mo inaasahan ang lakas ko, bata. Tignan na lang natin! Aswang na bansot! Kitang-kita ko kung paano umusok ang ilong ni Tikbulan dahil sa pagtawag ko sa kanya. Siniko naman ako ni Tatay Edgar na mukhang pinipigilan ng tawa. Tumango ako sa kanya at nakipagsuntukan ng kamao. Nilingon namin si Tikbulan at sa isang iglap, bigla siyang nagpalit ng anyo. Lumaki ang kanyang katawan at ang mga kuko niya ay tumulis. Nanlisik ang mga mata niya habang nakatingin sa amin. Ang ulo niya ay naging parang sa paniki at ang kanyang balikat ay naglabas ng pakpak na singtulis ng mga patalim. Ngayon mo sabihin sa akin ang sinabi mo kanina, bata. Ikaw na ang malit ngayon sa ating dalawa. Yan na yan. Lumaki ka lang naman at naging isang paniki. Ang pangit mo pa rin eh. Tumahimik ka! Iniinis mo ako. Dudurugin kita ng pinong-pino. Sa pagkakataong yon ay sumeryoso na ako. Lalo na't nagsimula ng mag-usal ng orasyon si Tatay Edgar habang mahigpit niyang hinawakan ang mutya ng saging na nakasabit sa kanyang lieg. Sinabayan ko siya sa pagdarasal. Naglabas ang aming mutya ng kakaibang enerhiya na bumalot sa kanya at sa akin. Ang aming mga katawan ay biglang naging magaan at nararamdaman ko ang kakaibang init na tila pinapalakas ang aking buong kalamnan. Sabay kaming dumilat ni Tatay Edgar. Tumango kami sa isa't isa. Hinanda ang aming kris na sandata. Sumugod kaming dalawa patungo kay Tikbulan habang umuusal ng isang orasyon para palakasin ang aming mutya. Sa unang atake namin ni Tatay Edgar ay agad na nakaiwas si Tikbulan. Lumipad siya palabas ng bahay kaya namin siya agad na sinundan. Rinig na rinig namin ang halakhak niya sa ere habang lumilipad. Nagpakawala siya ng isang matinis na huni, parang may tinatawag siya. Pinalipad ko ang aking sandata patungo sa kanyang likuran. Tumama yun sa kanyang pakpak, dahilan para magkabutasyon. Nawalan siya ng balanse. Kinuha ni Tatay Edgar ang pagkabahala ni Tikbulan at mabilis siyang lumundag patungo rito at itinarak ang sandata niya sa balikat ng aswang. Ngunit nahampas siya agad ni Tikbulan ng pakpak nito, dahilan para tumilapon si Tatay. Agad akong sumugod sa kanya at tinulungan ko siyang makatayo. Mga walang ya kayo! Papatayin ko kayong dalawa! Sinira niyong pakpak at anyo ko! Kayo naman ang sisirain ko! Sumugod si Tikbulan gamit ang kanyang mahabang kuko na parang itak na matalim. Sa bilis ng kanyang galaw, muntik na akong tamaan. Pero biglang dumating si Tatay Edgar at sinanggayon gamit ang kanyang sandata. Nagkaroon ng malalakas na kalansing na tunog habang nagbabanggaan ang aming mga sandata at ang mga kuko ni Tikbulan. Sinipa ako ni Tikbulan sa dibdib. Napaatras ako ng ilang metro. Hinampas naman niya ng pakpak si Tatay Edgar kung kaya't napaatras din si Tatay. Lumapit si Tikbulan sa amin at sinipa niya kaming dalawa ni Tatay ng malakas. Tumilapon kami sa dingding ng aming bahay. Napaubo ako nang bumagsak sa lupa. Pero hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tinulungan ko si Tatay Edgar na tumayo. Pinulot ko ang aking sandata. Sumuko na kayong dalawa. Hindi kayo mananalo sa lakas ko. Wala kayong binatbat sa mga antingerong nakalaban ko. Anong nangyari sa iyo, Edgar? Mukha yatang nawala ng alam mo sa pakikipaglaban. Madali na kitang matalo ngayon. Naninibago lang ako, Tikbulan. Kababalik ko lang sa pagiging antigero. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na ang kakayahan ko. Bumubuelo lang muna ako saglit at nagpapainit. Tama si Tatay Edgar. Kapag oras na bakapanan niya kung paano ka papaslangin. Humanda ka na! Muling umatake si Tatay Edgar kay Tikbulan. Nakipagpalitan siya rito ng suntok at sipa. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Tatay kay Tikbulan. Tumilapon ito sa kakahuyan at sunod-sunod na bumangga ang katawan sa mga puno.
Agad namin siyang sinundan ni Tatay Edgar. Gumagapang si Tikbulan sa lupa habang tumatayo. Humugot ako ng lakas at hinila ko siya. Buong lakas ko siyang binuhat at binalibag sa lupa. Aatakin sana siya ulit ni tatay nang malakas niyang pinagaspas ang kanyang pakpak. Nagawang makalipad ni Tikbulan kahit na butas-butas na ang kanyang pakpak. Sinundan namin siyang muli ni Tatay Edgar. Hinarap niya kami at agad siyang sumugod patungo sa amin. Umusad muna ako at huminto sa pag-atake kay Tikbulan. Habang nilalabanan ni Tatay Edgar si Tikbulan, nakita ko ang pagkakataon na muling umatake. Tumakbo ako sa likuran ni Tikbulan at inusal ang dasal para sa mutya ng saging. Inundayan ko ng malakas ang aking hawak na sandata. Sa pangalan ng liwanag, tupukin ng kadiliman! Dumaloy ang lakas sa aking mga kamay mula sa aking mutya. Tumama ang aking hawak na sandata sa pakpak ni Tikbulan at tumagos ito sa kanyang dibdib. Napasigaw si Tikbulan sa sakit na kanyang natamo. Hinugot ko ng buong lakas ang kris. Nangihinag lumakad papalayo si Tikbulan sa amin ni Tatay Edgar. Sinipa naman siya ni Tatay Edgar sa dibdib, dahilan para sumuka ng dugo si Tikbulan. Sisipain siya na ulit ni Tatay Edgar si Tikbulan nang bigla na lamang tumilapon sa kalayuan si tatay. May mabilis na nilalang na tumangay sa kanya at isa itong napakalaking lalaking nababalot ang buong katawan ng itim na balahibo. May puting buhok at ang muka ay katulad ng isang aso. Isang aswang na gabunan. Narinig kong tumawa si Tikbulan habang lumuluhod siya sa lupa. Katapusan na ni Edgar, bata. Malayo sa sayo. Ibig sabihin mahina ang mutya niya. Mapapaslang siya ni Labong. Hindi! Mali ka, Tikbulan. Hindi matatalo ni Labong ang aking ama. Siya ang papatayin namin! Tingnan natin. Hindi mo ba nakita ang ginawa ni Labong? Huwag kang maging kampante, bata. Wala akang alam. Mabilis akong tumungo sa kanya. Sa galit ko at inis ay hindi ako nagdalawang isip na paslagin siya. Mabilis ko siyang tinaga sa liig gamit ang aking sandata. Gumulong ang ulo ni Tikbulan sa lupa habang nakadilat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ko yung tinitigan ay mabilis na akong tumungo sa kinaroroonan ni Tatay Edgar na noon ay nakikipagpalitan na siya ng suntok kay Labong. Tumilapon si Tatay Edgar patungo sa isang kahoy. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siyang nangihinang bumagsak sa lupa. Nanggigil ako nang tumingin kay Labong. Kamukha niya ang asong nauulol pero may katawan na tulad siya ng tao. Ngunit punong-puno ng balahibong itim ang kanyang buong katawan. Akma na sana akong lalapit kay tatay para tulungan siya sa pagtayo nang bigla na lamang akong hatakin ni Labong ng malakas. Bago pa ako makabuelo ay malakas niya akong itinapon sa ere at sinipa na parang bola. Napahiyaw ako ng malakas dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko nang tumama ang likod ko sa mga punong kahoy. Noon ko napatunayan na mahina nga ang mutya namin ni Tatay Edgar, oras na magkalayo kaming dalawa. Sinikap kong tumayo mula sa pagkakabagsak at hinarap si Labong. Tinignan ko si Tatay Edgar sa hindi kalayuan at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Tinakbo ko ang distansya naming dalawa at saka namin pinagdikit ang aming likod sa isa't isa. Lumiwanag ang kambal mutya ng saging at nagbigay agad yon ng lakas sa aming katawan. Ang kaninang sakit at panghihina ay napalitan ng lakas at malakas na enerhiya. Hinawakan ko ang aking sandata at nakangising bumaling kay Labong. Edgar! Matagal na tayong hindi nagkaharap. Akala ko ay mag-isa ka na lang dahil namatay ang asawa mong si Marhem. Hindi ko akalain na may anak pala kayong dalawa. Ang nakakatuwa pa'y siya na ang may hawak ng kabiyak ng suot mong mutya. Pero wag pa kang pakampante kung may kasama ka na ngayon
Gagawin ko rin sa anak mo tulad ng ginawa ko sa iyong asawa. Matagal na rin kitang hinintay, Labong. Papatayin kita gaya ng ginawa mo sa asawa ko. Pagbabayaran mo ang pagpatay kay Marhem at hindi ko hayaan na gagawan mo ng masama ang anak ko. Dumaan ka muna sa akin bago yun mangyari. Talaga ba, Edgar? Hindi mo ka nailigtas ang asawa mo noon. Ngayon pa kaya? Kasalanan mo kung bakit napatay ko si Marhem. Huwag mo kong sisihin sa kapabayaan mo, Edgar. Tumahimik ka, aswang! Hindi kasalanan ni Tatay Edgar kung bakit namatay si nanay. Sadyang masama ka lang talaga at walang awa. Ikaw ang may kasalanan dahil sinamantala mong mahina ang kambal mutya bago ka sumugod. Ang sabihin mo, isa kang duwag. Duwag ka. Dahil hindi mo muling hinarap ang aking ama pagkatapos ng ginawa mo. Natakot ka na mapaslang ni Tatay Edgar. Iba ka rin, bata. Talagang may pinagmanahan ka. Bakit hindi na lang natin idaan sa away? Halika, Edgar, sumugod ka. Ipagiganti mo ang pagpatay ko sa asawa mo. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Bakit hindi na lang ikaw ang unang sumugod? Ngumisi si Tatay Edgar matapos niyang sabihin yon kay Labong. Nagalit naman ang aswang sa kanyang narinig at nanlilisik ang mga mata niya. Hinila ako ni Tatay Edgar palapit sa kanya. May hinugot siyang tali mula sa kanyang bulsa. Sa kanya yon itinali sa aking mga kamay. Ang dulo naman ay itinali niya rin sa kanya. Tay, anong ginagawa mo? Ito lang ang tanging paraan para hindi tayo malayo sa isa't isa. Alam ko na may binabalak si Labong. Hindi naman siya ganyang kalakas ang loob na humamon sa atin kung wala siyang plano. Gawin natin ang lahat para hindi siya magtagumpay, Tay. Huwag na natin itali ang isa't isa. Mahirapan lang tayo na kalabanin siya. Hindi tayo makakilos ng malaya. Magtiwala ka lang sa akin, Tay. Hindi magagawa ni Labong sa akin ang ginawa niya noon kay nanay. Tumango si Tatay Edgar sa aking sinabi. Kaya naman pinutol niya ang tali namin at tuluyang hinarap si Labong. Umusal ako agad ng dasal. Gaya ng itinuro sa akin ni Tatay Sabing. Sinabayan naman ako ni Tatay Edgar sa pag-usal ng dasal. Naramdaman namin ang pagtindi ng enerhiya ng kambal mutya ng saging. Dumaloy ang enerhiyang yon sa buong katawan namin ni Tatay at tila binibigyan kami ng proteksyon laban sa atake ni Labong. Galit na umatake agad sa amin ang aswang na si Labong at malakas niya kaming sinipa ni Tatay Edgar. Dahil sa puwersa ng mutya ay tumilapon si Labong pabalik sa kanyang pinanggalingan. Hindi na siya makalapit sa amin ng mga sandaling yun. Kitang-kita sa mukha niya ang pagtataka. Sumigaw siya ng malakas, parang may kung ano rin siyang orasyon na ginawa para mapalakas ang kanyang sarili. Bago pa lumakas si Labong, tinanguan ko na si Tatay Edgar para sabay naming sugurin ang kalaban. Hinanda ko ang aking sandatang kris at itinarak yon sa likuran ni Labong. Humiyaw sa sakit ang aswang. Lalo na nang itarak din ni Tatay ang kanyang sandata sa dibdib nito. Ngunit ilang sandali pa'y nahawakan ni Labong ang braso ni Tatay. Sinabi ko na sa inyo, hindi niyo ko basta-basta mapapatay! Malakas niyang muling hinagis si Tatay Edgar. Bumagsak ang aking ama sa lupa. Agad akong tumakbo para sa kanya. Tinulungan ko siyang makatayo. Pagkatayo ni Tatay Edgar ay sabay kaming sumugod patungo kay Labong at sunod-sunod namin siyang inatake ng sipa at suntok. Sa bawat kilos namin ay mas lalo ring tumitindi ang ilaw na nilalabas ng aming kambal mutya ng saging. Pero masyadong malakas si Labong dahil nasasangga niya ang mga atake namin ni Tatay kahit na may natamo na siyang sugat. Nagpakawala ako ng sipa at tinamaan sa panga si Labong. Gumewang siya ng bahagya pero nakabawi rin naman siya kaagad. Nang sipain ko siyang muli ay napaluhod si Labong. Ngunit ilang sandali lang ay tumayo siya uli at tila hindi man lang naapektuhan sa aking atake. Sumigaw siya ng malakas. Itinaas niya ang malaki niyang kamay sa ere at malakas yung pinalo sa lupa.
Yumanig ang kinatatayong lupa namin ni Tatay Edgar. Nagdaglagan din ng mga dahon mula sa mga puno ng naggalawan. Hindi niyo ako mapipigilan! Papatayin ko kayong magama! Tumayo si Labong at ang mga sugat niya sa likod at dibdib ay nagsimulang magsara. Kitang-kita ko kung paano naghilom ang kanyang laman. Nagitla ako sa aking nasaksihan. Tumingin ako kay Tatay Edgar. Tulad ko ay nakita niya rin ang nangyari. Mukhang may kakaiba sa katawan mo, Labong. Kaya pala malakas ang loob mo lumaban. May tangan ka rin palang makapangyarihang bertud. Ngayong alam mo na, Edgar, sumuko ka na lang. Huwag mo na akong kalabanin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at maging ang iyong anak. Huwag kang makinig sa kanya, Tay. Ano naman ngayon kung may bertud ka? Hanggang dyan lang din ang kaya mong gawin. Mayabang ka, bata, pero hindi mo pa rin ako napapabagsak. Tay, oras na para gamitin natin ang matinding orasyon para paslangin ang aswang na ito. Tumango si Tatay Edgar sa sinabi ko. Kita ko namang naguluhan si Labong sa narinig. Hinugot ni Tatay Edgar ang kanyang kris at umusal ng orasyon na itinuro sa kanya ng kanyang mga ninuno. Sabay kaming nag-usal ng orasyon habang hawak ang aming mga mutya. Ang dalawang mutya ng saging ay nagsimulang magdingning. Hinawakan ko ang kamay ni Tatay Edgar. Pinagdikit namin ang aming sandatang kris hanggang sa maging isa yun. Nang maramdaman kong nawala ang espiritu ni Tatay sa kanyang katawan, ay bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Pero hindi ako nabahala dahil ramdam ko ang kanyang espiritu na nasa aking likuran. Tinignan ko ang aking mutyang suot nang maging isa yun. Ngumisi ako at nanlilisik ang mga matang tinapunan ng tingin si Labong. Labong! Tapos na ang paghahari mo! Ngayon ay babagsak ka! Kahit na nasa iisang katawan lamang kaming dalawa ni Tatay Edgar, nagawa niya pa ring humiwalay sa akin. Pero nanatili pa rin kaming konektado sa isa't isa. Sumugod ang espiritu ni Tatay Edgar sa kaliwang bahagi ni Labong, habang ako naman ay dumaan sa kanan. Hawak ko ang aming sandata ni Tatay. Sinuntok ni Tatay Edgar si Labong sa tagiliran, gamit ang kamao niyang malakas na hangin ang inilabas. Ang puwersa ng suntok na yon ay nagdulot ng malalim na sugat sa katawan ni Labong. Samantalang ako, ginamit ko ang aking kris upang ulitin ang pag-atake sa kanyang likod. Itinusok ko ito ng mas malalim, kaya't napasigaw si Labong nang may halong galit at sakit. Bumalikwas siya at sinubukang hampasin ako gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis ang naging galaw na ginawa ni Labong, kaya hindi ako nakaiwas. Nahampas niya ako sa braso dahilan upang tumalsik ako patungo sa isang punong kahoy. Ramdam ko ang sakit ng pagkatama ng aking likuran. Ngunit hindi ko hinayaang mangibabaw ang sakit na yon. Tumayo ako at muling tumakbo patungo sa kanya. Lumukso ako paakyat sa punong kahoy at tumalon siya mula roon. Ramdam ko ang pag-iisa naming muli ni Tatay Edgar, kaya agad akong nagpakawala ng malakas na suntok sa panga ni Labong. Humina si Labong dahil sa lakas ng atake ko. Ito na ang katapusan mo, Labong! Wala ka ng takas pa sa kamay naming dalawa ni Tatay. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito. At sa wakas, mabibigyan na rin ng katarungan ang pagkamatay ng Nanay Marhem ko! Pagkatapos ko yung sabihin, ay malakas kong inundayan ng kris patungo sa liig ni Labong. Sumigaw ako ng malakas habang pilit na pinuputol ang matigas na liig ni Labong. Lumalaban kaming dalawa ni Tatay at ang hawak kong sandata. Ilang sandali pa'y naputol ko na ang ulo ni Labong. Nagpagulong-gulong yon sa lupa. Humihingal akong umupo sa lupa. Naramdaman ko ang pag-alis ng espiritu ni Tatay sa aking likuran. Buling bumalik din ang sandata naming kris sa dalawa at maging ang kambal ng mutya ng saging ay humiwalay.
Bumangon si tatay mula sa pagkakahiga niya sa lupa at lumapit siya sa akin. Napangiti ako sa kanya. Anak, magaling ang ginawa mo. Natalo natin si Labong dahil napag-isa natin ang mutya. Akala ko'y hindi mo magagawa nung una. Hindi ko akalain na magagawa natin yon. Sa totoo lang, hindi namin yung nagawa ng nanay mo noon. Sigurado akong sobrang hanga yun sa galing mo. Maraming salamat din, Tay, dahil tinuruan mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ko rin matututunan ang orasyon na yon. Ngayong napaslang na natin si Labong, siguradong tuwang-tuwa na nito si nanay kung saan man siya naroroon. Sigurado yun, anak. Sa gayon, kailangan pa rin natin mag-ingat dahil hindi lang si Labong ang huli natin makakalaban. Huwag kang mag-alala, Tay. Nakahanda akong harapin sila sa anumang oras at panganib. Tay, ipangako mo sa akin hanggang sa dulo. Magkasama tayong lalaban dalawa. Hindi ako makakapangako, anak. Pero gagawin ko ang lahat. Masamahan ka lang sa lahat ng laban. Salamat, Tay. Sapat na ang salita mo para sa akin. Inakbayan ako ni Tatay Edgar saka pinisilang aking balikat. Tinignan namin ang katawan ni Labong na noon ay wala ng buhay. Gumawa kami ng apoy ni tatay at saka namin sinunog ang katawan nilang dalawa ni Tikbulan. Sinigurado naming masunog sila. Doon naman dumating si Tatang Sabing at yumuko siya sa aming dalawa ni Tatay Edgar. Sa isang kumpas lang niya ng kamay ay nawala na ang bangkay nila Tikbulan at Labong. Simula noon ay magkasama kaming dalawa ni Tatay Edgar sa pagpuksa sa mga masasamang nilalang sa aming bayan. Ngunit gaya ng iba, hindi sa lahat ng bagay ay magkasama kaming dalawa dahil may hangganan din ang lahat. Kaya nang pumanaw na si Tatay Edgar, hindi ko na rin ipinagpatuloy ang aking pagiging isang antingero. Ibinalik ko ang kambal mutya kay Tatay Sabing para makahanap siyang muli ng bagong tagapangalaga roon. Wakas.